Ialay natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga panalangin kahilingan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, ating aminin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaanan. Ningin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angka ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harap ng Panginoon. Pinahiran nila ng langis si David at kinalalang hari ng Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpu lamang ang magtanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Siyon na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko'y pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig ko'y tapat, Ay ibibigay kong ganap. ganap. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipinakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinatungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig sa wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakaiksi ng ating ebanghelyo pero controversial sa bandang dulo dahil ang Panginoon ay nasabihan ba naman ng nasisiraan na siya ng bait? Bakit nga ba? There were some debates among scholars kasi ang nagsasabi daw nito nung una ay yung kanyang mga kamag-anak. Which is, para sa akin, kung ilagay natin ang ating sarili doon sa katayuan ng Panginoon, kamag-anak tayo ni Jesus at nakikita mo si Jesus, halos hindi na makakain. No? At saka inaatupag muna yung mga may sakit at saka lumalapit sa kanya, ay siguro para matinag si Jesus, sasabihin mo, ano ka ba? Nasisiraan ka naman ng ulo, ayaw mo nang kumain. No? So, para sa akin, valid yun. Parang galit na ang mga kamag-anak ng Panginoon na kailangan nilang talagang dukutin ang Panginoon. No? Parang ikidnapin na ang Panginoon para lang makakain at makapahinga. Kasi nakikita nila, awang-awa na sila sa Panginoon, pagod na, ni hindi makapahinga. Putlang-putla na si Pedro, no? At iba pang mga disipulo. Kailangan muna ng break. Pero sabi ng mga eksperto at sinusundan yung kanilang pagsusuri doon sa mga nakaraang nauunang teksto, ito daw ay nanggagaling hindi sa mga kamag-anak, pero doon sa crowd. Kasi they were using the same verb. No? Hindi ko na ilalahad yung kung ano pa ba yun. No? Pero yun daw ang mga nagsabi, nasisiraan na siya ng bait. Pero para sa akin, kahit pa man ito ay attributed doon sa mga kamag-anak ni Jesus, mas impactful pa nga. Na minsan ganun tayo. Ay meron tayong malasakit, no, sa ating mga kamag-anak, no, sa ating Panginoong Jesus. At ang kanilang kamag-anak ay walang iba kundi si Panginoong Jesus. So siguro, isang segue para rito, kung meron man talaga, kung totoo meron kayong pagmamalasakit sa inyong mga kaparian, dahil alam niyong kulang-kulang ang kanilang numero, no? At ilan na lamang ang mga pare, ay siguro naman, huwag niyo masyadong busugin at masyadong patabain. No? Lalong-lalo na noong nakaraang simbang gabi, noong Pasko, naku, yan ang unang iniwasan. Ang the number one na iniiwasan ko noon ay mawala ng boses. But before, just days before the simbang gabi, nagkita kami ni Father Jason de Guerta. Meron kaming isang minisahang mga grupo ng mga artista, ng mga veteran actress at actors. At pagdating ko doon, sumisenyas na sa akin si Father Jason. Gumagano na sa akin. Parang sinasabi, ikaw na. Anong ako na? Ikaw nang magmisa. Wala akong boses. No, yun pala gasgas na yung boses niya, kabibigay ng mga recollections. At siya ngayon, busy-busy. Sila ngayon, yung OPNE, ng Office of Promotions and New Evangelizations, kasama yung mga kasamahan natin sa Radio Veritas at sa amin sa St. Paul, yung Sambuhay TV, dahil ginagawa ngayon yung 3-day event na yan. No? So, nung nakita ko si Father Jason, walang boses na ako. Sabi ko, hindi pa tayo nag-uumpisa ng simbang gabi, wala ka ng boses. No? At sino marahil ang magiging isa pang mga, kumbaga, mga nag-uudyok dyan na nagkukonsente. Walang iba, kundi kayo din. No?
At kapag yung pare ay hindi kakain, nagtatampo. Father, ipinaghahanda pa namin ito para sa iyo. Kung titingnan mo naman pagkain, puro putok-batok. No? Kung totoong mahal yung mga pare na yan, ay hindi nyo gugustuhin mamatay ng maaga ang mga yan. No? Ano bang ihahain nyo? Puro matatamis, diabetes ang problema. Puro naman mga kolesterol at ang ihahain ay mga karne. No? Kung di mapaadobo, mga alimango naman, puro mga aligi at kung ano-ano. No? So, minsan misplaced. And as much as we would want to give in to your offer, kailangan talagang mag-control. Kailangan talaga to exercise some form of self-discipline. No? So, marahil ito din ang ibig sabihin ng mga kamag-anak ng Panginoon na sabi nila ito. Ano ba, ikaw, nasisiraan ka ba ng bait? Hindi mo na magawang kumain. But of course, we know deep within our hearts that the Lord, in His desire to be able to attend to each one of us, ay kinakailangang kumain din para naman hindi siya maubusan ng lakas. Pero at the back of our minds, sasabihin natin, Diyos naman si Jesus. No? Pero totoong tao din siya, kailangan niyong kumain. Papaano naman yung kanyang mga disipulong kasama, putlang-putla na si Pedro. No? Uhaw na, hindi pa nakakakain. No? So siguro that is one learning experience for all of us, para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga laiko, na kailangan nyo ding bigyan ng espasyo. Yung inyong mga pare, pati na rin tayo, yung ating sarili. No? Naalala ko yung kwento ni Bishop Ted Bacani. Meron daw kumatok sa parokya niya at nagkataon na yun ay siesta time. 1:30 ng hapon. Kakatapos lang kumain. So sabi, kailangan daw request ay dahil merong may sakit, kailangan bigyan ng extreme unction. Alam nyo, pag ang pare, kung meron mga isang bagay na hindi nyo dapat gawin, ay gisingin yung pare nagsisiesta. No? So parang nalimpungatan si Bishop, sabi niya. At sabi niya, bakit ngayon yun lang ako tinawag? No? Naghihingalo na pala yan. Ngayon na ako tinawag, ganun din yan. Tagilid na. O valid. No? So, sa susunod naman, may nangyaring ganun din, lumapit na gustong magpa-anoint ng may sakit. Ang tanong naman ni Bishop, malapit na bang mamamatay yan? Hindi pa po. Tawagin mo ako pag malapit nang mamatay. No? Oo. So, saan ba talaga lulugar yung tao? No? Isa lang ang leksyon doon. Huwag naman itapat mo ng siesta time. No? 30 minutes lang naman yung siesta time. Pahingain mo din muna yung pare. No? So, in other words, the first important lesson here is, even extended to the Lord, live a balanced life. No? Live a balanced life. Dapat ilagay natin ang ating sarili sa tamang lugar. Kailangan din natin kumain to replenish our lost energies. Nariyan yung desire natin. No? Ang ating desire na makatulong sa kapwa. Minsan nga sabi, mag-iwan ka naman ng konti para sa iyong sarili. Of course, the Lord desires that the people who come to Him are really cured and attended to. No? By the way, kahapon, narinig ko yan. No? Doon sa pagtatalakayan nila Cardinal Chito Tagle, sino pa bang nanon? Bishop Ambo, si Cardinal Jose Advincula, at there were other lay people. Nandun pa si Bishop Milo. At yan yung exclusion, no? The phenomenon of exclusion, na hindi lang kami guilty, mga pare, na after ng misa, nagmamadali, layas agad, o di kaya yung medyo detached from the people, aloof. Maari ding kayo, mga lay, na bagamat lay, mas monsignor pa kaysa doon sa monsignor mismo. No? Meron din ganyan, no? Oo, di ba? So, sana ilagay natin, this is about synodality, which means participation, communion, and mission. The bottom line is we are all into this. In the building up of God's kingdom, it calls for a teamwork, no? Not jealousy and competition. So live a balanced life in as much as we desire
to extend our hand. Gusto natin tumulong. Gayon din, ora mismo. Ganun ang Panginoon. Kaya nga siya natutrouble sa mga escriba at pariseo over Sabbath dahil para sa Panginoon, you know, the best way even to proclaim God and to worship Him is to do good on a Sabbath. And Sabbath should be every day. God looked at everything He had made and He found it very good. No? Kaya natutrouble ang Panginoon dahil gusto niyang pagilingin agad. He would not want that this person is going to suffer another second where in fact he has been suffering for the last 20 years or 12 years. No? So, yun ang una dapat natin gawin. Live a balanced life. Pangalawa, ilagay ang sarili sa tamang lugar, lalo-lalo sa ating pagtulong. Kailangan din natin protektahan ang ating mga sarili. Otherwise, ay kapag tayo ay namatay, di siyempre mahirap naman ay may papalit pa sa atin. Pangatlo, siguro para sa mga kaparian, dapat nating tandaan at sila ay protektahan at pangalagaan dahil behind every priest is of course the devil working for his downfall. Alam natin yan. That our faith, our church is basically Eucharistic. So, sacrificial in nature. Kaya nga, sinong unang puputirihin ng demonyo? Walang iba, kundi yung pare. Kasi without the priest, we have no sacrifice. Without the priest, we have no Eucharist. At alam natin, the Eucharist is the font and the summit of our Christian life. It is the highest form of worship. Kaya, tulungan natin, suportahan natin, they must have a healthy means of support. So, ibig sabihin, kapag kaampare ay hindi lamang napapahinga, kailangan din siya ng mga kaibigan kung saan may magsasabi sa kanya, may magkukorek kung halimbawa lumabis o di kaya kumulang, at the same time, gabayan siya kung halimbawa siya ay napanghinaan ng loob. No? Pero the bottom line of all this, my dear brothers and sisters, is that kaya ang Panginoon ay nabansagang siya ay nasisiraan na nabait because deep within Him is His desire to help. And I think ito ang pabaon para sa ating lahat. That we should always be on the lookout to do good. To be always on the lookout to do good. Because that is our primary mission. To be a loving person and to engage in a loving relationship. Tayo tumayo ngayon para sa ating panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Ama sa langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Ang ating tugon, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpapakumbaba. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao at hindi paglingkuran ng kanilang pansariling kapakanan at interes. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Panginoong Diyos, naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawaan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong sa nangangailangan at bigyan mo kami ng lakas na gawin ito.
Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Unin at tanggapin ang alay na ito, ang biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang paglilitas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na may handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si
Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na mapag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at panginapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ngayon bilang isang sambayanan ating dasalin ang panalangin iniwan sa atin ng Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Ngayon magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Bow your heads and pray for God's blessing. God made you special. God made you special. For there's no other who's just like you. Special you are. And may the blessing of the Lord be upon you, the blessing of the Father and the Son, and the Spirit of God, the Spirit of love, be with you all the way. Amen. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.